Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nagkakape po ako ngayon dahil pupunta po ako sa Carnival. Inimbita po kami. Mag-aayos na kami ni Fiona maya-maya. Hintay ko lang na dumating si Martin dahil si Martin nagtrabaho. Walang relax. Walang ano ba? Simula Lunes hanggang bukas may trabaho si Martin. Sabado ngayon dito. Bukas panggabi siya kasi night shift siya. Pero yung trabaho niya ay linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Tas Lunes ng gabi hanggang umaga ng Martes. Tapos may isang araw na bakasyon siya dahil Carnival, walang pasok ang mga bata. Sa Merkules ng gabi na naman ulit yung trabaho niya. Tapos po, gagala kami mamaya, pero bago yan, asikasuhin muna namin si Uma. Kasi pag dito lang kami sa malapit, pwede naman namin siyang maiwan dahil ilang oras naman yan siyang nakahiga. Pero bago yan, dapat nakaihi na siya, nakakain na siya. Tapos yung attendor kasi, dito galing sa amin, mga 20 minutes lang. So mamaya, pero hindi sasama si Martin, kaya nandito lang din si Martin mamaya. Kasi dalawa lang yung ticket namin. Yung mga anak ko, wala naman interesado niyan, si Philip at si Michelle, wala na interesado sa Carnival. Si Fiona na lang. So, nagsasama ko lang si Fiona at ako. At makikita kami doon ng kapatid ko. Pupunta din sila doon. At si Martin, ihatid lang ako doon sa Attendorn. At siguro mag-grocery sila mamaya ni Philip. Hindi ko alam anong plano ng dalawa. Kaya yun yung plano namin ngayong weekend na to. At si Uma naman po, okay na siya. Hindi na siya, sinasabi ko pa sa inyo, diba, na pag may naramdaman yan, lalo na pag may lagnat, wala talaga yan siyang lakas. Walang lakas tumayo, ganyan. Pero ngayon, nabalik na po talaga yung niya ba, yung bago siya nagkasakit, nabalik na yung lakas niya. Ang na lang, yung panglasa na lang sa kanyang hindi pa masarap lahat ng binibigay ko. Samantala wala naman siyang problema sa mga binibigay ko ng pagkain dahil kinakain naman niya yan bago siya nagkasakit. Kaya ngayon, wala daw masarap. Kaya siguro aabot pa yan ng ilang araw bago mabalik yung kanyang panlasa. So, muna ako, magbihis muna. Hagad naman ang mukha ko dito eh. Yung cellphone ko parang sira na to. Ay, di ano pa. Yung cellphone pa yung... Oh, never and never. Okay, Nay, wait. Fiona, button. Bato, pi. Bato. Quick. Tingnan siya. Normal. Kabam na siya. Bato. Quick. Nishin distrasi ya. No. Tapos na ang Carnival. Nandito kami sa labas. Si Fiona at si Raquela naglaro ng habulan. Sabi niya Raquela, siya pagod. Sabi niya Fiona, anong pagod? Nakaupo ka lang. Nakaupo ka lang doon sa loob. Naglaro sila. Oh, Fiona. Dito tayo. You und hier in Rewe? Waren wir hier in Rewe? After. Sie müssen da Anna einkaufen. Okay. Ich will jetzt einkaufen gehen, weil ich habe total Durst. Wala niya takaw. Kasi mo to ni? Pansit na? Ha? Ano lang na eh? Heute arbeiten? Gulay naman eh. Kapit na na. Nilata na ng talong. Ay ka ng kuhan. Kasi mo kuhan na kila Tobias? Wir waren gestern neben Essen. Gulay, iya, sudan Der Tag kriegt Essen nicht eiskalt für die Schilddrüsen. Luto sila kila ng gulay. Für die Schilddrüsen-Sprechstunde. Aladong. Gulay hindi na pinakbit kay Way. Tayo silir kila. Makilala kung mapirhan ka na ito na sa mamapirhan. Soll ich vorbeikommen? Dann Wo die bleibe ich Schilder direkt da, dann die Abfüllmittel und sowas trinken. Die Damen und sowas. Mo rin gusto kayo na nakadari, pero kaya mo mo.
Kinanay sila eh. Ano na eh? Lawan na lang po. Ganyan na yung gigitay niya. Ganyan may kusa. Gaya yung bugo eh. Ay, tubig. Gaya ka? Okay na yan. Okay, ano pala? Hala. Pagsukat sa try. Gusto naman ka. Staat er weer nog omhoog. So, Esen! Kain po tayo. Nandito lang. Pumunta lang ako dito para kumain. Sarap lang may kasamang kumain ba? Tawag, galing sa cake pa. Ka na magkinamot ba? Kapatid mo? Kita na? Sa suklit ni Jihan. Sukli ni Jian? Siya ipalit na lang ako. Asa ni Mota? Iyo na ay, iyo na. Banyuro na? Hindi. Kain po tayo. Kain tayo ng gulay at itong ito. Parang ano po, spam. Spam kaya no? So ano siya? German style. Grabe sila kayo pagkahiwa. Oh, nipis kayo. Nipis na ganyan mo kila. Kain tayo. Magkamay. Magkinamay. Ito na lang kila. Parat? Maalat daw yung gulay. Sa kuan na sa kaya Nag-order pala ako kay Dong ng pinakbit. Pinadala ni Dong nung Huwebes. Kala ko darating ngayon. Na, hindi dumating. Lunes pa daw. Sana hindi masira kay di yan masyadong malamig. 10 degrees, no? Hindi na kitog na karoon, no? dapat Murag 11, wala na 12. Bali, sana di masira ba? Kaya di masyadong malamig ngayon. Parang ano na siya, parang spring na yung parang start na. Lapit na matapos ang winter. Naluto na ang gulay ni Rakila. Kain na kami. Itlog din kasi. Anong pula? Anong mapula man ang mukha ni mo? Ha? Itlog? Eh, tulog na. Matulog na. Matulog na siya sa kwarto ni Michelle. Ang sa kwarto man ka ni Michelle matulog. Mag-chika-chika na pa mo diya, ha? Gutinak? Ha? Gutinak? Basta lo. Hello po sa inyong lahat. Pang ano na po natin to, pangatlong beses na po natin tong mag-impake sa gamit ni Oma. Ito na po yung gamit niya. Ikukwento ko na po yung nangyari kay Oma. Sabi ko sa inyo sa kakastart ng video na to, sabi ko po sa inyo na si Oma okay na siya, yung naman niya, parang mabalik na dandahan yung ano niya. Ay naku po, bigla na lang po nangyari sa kanya at hindi ko po in-expect na madala siya sa hospital ngayon dahil nga sa kalagayan niya. Ganito po yun, pag-ising po niya kanina, kahapon okay pa po naramdaman ni Uma, tawa ng tawa si Uma, nag-enjoy sa TV na pinapanood niya. Kahapon okay pa siya, pag ano namin ba, matulog na siya sa bed. Kahapon na pag-uwi ko galing sa carnival, kunintok sa kanya, yung nangyari doon, yung mga ganap doon kasi yung city na pinuntahan namin, yun ay yung city na kung saan nanggagaling si Uma, kung saan siya nakatira, yung pamilya niya doon talaga lahat. Kaya kuninto ko sa kanya, sabi niya, sama daw siya next year. Sabi ko kung posible lang sana Uma na madala ka namin ni Martin na kami lang. Hindi na namin kailangan pa tumawag ng mga transport na magdala sa iyo.
Gagawin talaga namin yan dahil dito sa amin ang hirap po ng hagdanan dito talaga po. Kung alam lang po ninyo. Ngayon po, ikwento ko na po sa inyo yung nangyari kay Uma. Kanina umaga, pagising niya, pagbaba ko, kagigising lang din niya. Sakit. Sabi niya masakit daw talaga yung braso niya. Tapos, pinaupo ko na siya para umihi. Binigyan ko na ng pagkain. Yung gamot niya, nainom na din niya. Tapos sabi ko sa kay Martin na bago siya matulog, kung pwede niya akong tulungan, gusto ko paliguan sana si Uma para makaramdam naman ng iba si Uma sa katawan niya. Presko yung, yung sa katawan niya ba? Kasi ilang linggo nang punas-punas lang ginagawa. Para naman si Uma malinis talaga ng maayos, di ba? Okay naman talaga na makaligo tayo, no? Di ba? Kasi sa punas-punas. Kaya kanina, sabi niya sa akin, hindi niya talaga kaya. Masama talaga yung pakiramdam niya. Pero naubos niya yung kinain niya na tinapay, naubos niya. Minom siya ng tubig. Minom pa niya yung kape niya. Tapos kanina, pahigain na namin sa bed. Nahirapan kami ni Martin dahil wala na naman siyang lakas na tumayo. At nung nasa bed na siya, sabi ko sa kay Uma na, pero bago po yung pinahiga namin, na nangyari na naman yung parang mahimatay siya ba, yung bigla na lang siya maganan ba, na wala siya. Kami nagpanik ni Martin, nag-ano muna namin ba, pinaano lang namin, kasi nawala lang din naman, hindi naman din naulit. So piniga namin si Uma, sabi ko kay Uma, tulog lang muna siya, relax lang muna siya dyan. Pero masakit po talaga yung braso niya, kung saan yung operasyon niya ba, hindi niya halos mataas yung braso niya. Tapos kinontrol namin yung blood pressure ni Uma. Okay naman siya. Hindi naman siya mataas. Pagkatapos, nung nakahiga na siya, palagi po talaga siyang umiiyak sa sakit. Alam mo lang po ninyo, no? Ikaw magbantay ka ng matanda na may ganyan na ramdaman ba na naghihirap ito sa sakit. Yung nag-ano sa sakit ba? Umiyak dahil sa sakit na ramdaman. Maawa ka talaga. Parang yung puso, parang kinurot yung puso mo ba kung pwede mo lang palagi painumin ng gamot, no? Hindi ko din kasi alam na anong gamot ipainom ko kasi dapat tuwagin mo na namin yung doktor, di ba? Tanong muna na kami sa doktor, hindi naman kami basta-basta makabigay ng gamot kay Uma na baka ma-overdose siya, di ba? Pero nung higa siya, nung baba na sana ako kasi gusto ko siyang pakainin ng tanghalian, umiyak po talaga si Uma. Sabi niya, normally po si Uma hindi yan siya gusto magpadala sa hospital. Pero kanina po, sa naramdaman niya, siya mo talaga mismo nagsabi na kung ganito man lang maramdaman ko na sakit, mabuti na daw nasa hospital siya dahil doon daw, nandun yung doktor, kung kailangan ng doktor, nandun daw yung mga gamot, kung kailangan ng bagong gamot, nandun daw lahat kung kailangan niya. Mabuti na daw nandoon siya. Siya na talaga nagsabi na pupunta siya sa hospital, padala siya sa hospital. Tapos, nung pagbaba ko, pakainin ko na sabi ko sa kanya na papakainin ko siya. Binigyan ko muna siya ng tubig. Sabi naman ni Uma na umiyak siya. Umiyak siya sa sakit talaga. Sabi niya, hindi na niya kaya yung sakit. Kasi iyak po talaga si Uma. Grabe po yung ano niya kanina ba, yung sakit na ramdaman niya. Na maawa po talaga kayo. Kung nakita lang po ninyo, no? Maawa po talaga kayo. Hindi ko na naisip na mag-video-video pa dahil kasi nung una yung video na pinakita ko sa inyo na nagsakit si Uma, mas grabe po ngayon. Mas grabe po talaga yung ngayon. Naawa po talaga. Hindi na ako nag-video. Tapos sinisikaso ko talaga si Uma doon sa kwarto niya. Tapos po, nung pagka natulog na po si Martin nung time na yun, sabi ko na kailangan ko na talaga gisingin yung asawa ko dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Uma. Umiiyak po talaga sa sakit. Sabi ko kay Martin na kung pwede tawagan niya yung doktor na meron kasi ito sa Germany, meron kasi doktor na pumupunta sa bahay, lalo na kung weekend, pumupunta sa bahay at titingnan nila yung pasyente bago ka magtawag ng ambulansya. Pero ambulansya kasi dapat emergency naman kasi yan, di ba? Yung kailangan talaga dalhin ng pasyente sa hospital. Sa amin kasi, ilang beses na din namin yung tinawagan yung doktor, pupunta sila dito, sabihin nila sa amin kung ano dapat ibigay kay Uma, ganyan. Kasi matagal nakapasok si Martin kanina sa linya dahil napaka-busy po. Naku, Diyos ko. Kaya sabi ni Martin, tapos nung pagbaba ni Martin, sabi ko sa kanya kung pwede siyang bumaba, siya mismo magtingin kay Uma. Ako talaga, naawa na talaga ako kay Uma dahil umiyak na po talaga sa sakit. Sabi ni Martin, hindi na ito maganda. Dapat magtawag na tayo ng ambulansya. Tapos tawag si Martin ng ambulansya. Sabi niya yung ano naramdaman ni Uma. Tapos pumunta sila agad dito. Dumating din yung doktor. Tapos tinignan nila agad yung
ECG ni Uma. Ganyan naman talaga yung gagawin nila, no? Iko-control nila yung sugar, yung blood pressure, saka yung ECG. Yan talaga yung lahat ng gagawin. Tas titingnan nila kung dehydrate ba yung pasyente para lagyan nila ng dextrose. Ganyan, gagawin na talaga nila lahat yung mga, yan talaga yung ginagawa nila. Tapos kanina po, magdating ng doktor, syempre sinabi namin lahat na bago lang siya labas sa hospital, nagka-infection siya dito sa kanyang dibdib, yung bronchitis, at saka nilagnat din siya, bagong opera lang siya, sabi na namin lahat. Tapos nung sabi ng doktor, nung tiningnan yung, kasi tiningnan, niano ko naman yung, kung may lagnat si Uma kanina, wala naman yung ko ba, 36.6 naman yun sa akin. Tapos kanina, nung pagdating sa ambulansya, try nila, 37.9. So may kunting lagnat na si Uma sa katawan niya. Tapos nung nano na ng doktor yung lungs ni Uma dito sa left side, sabi ng doktor na ano daw, may pneumonia si Uma. Ay, nabigla po talaga ako na may lungs infection si Uma. Diyos ko Lord, sabi ko sa sarili ko ba na, bakit ganyan yung nangyari na pinalabas na iba siya sa hospital bago lang siya nakainom ng antibiotic, di ba? Tapos gano'n na naman yung nangyari na ganyan. Nabigla po talaga ako, pero ano pa lang siya, i-continue pa nila yung check-up na gagawin kay Uma. Kasi niano niyan doktor yung ano niya ba, yung lungs niya, baka may sabi ng doktor na daw, pneumonia. Sabi ko, Ginoo ko. Buti na lang talaga na tumawag kami ng ambulansya agad dahil hindi talaga niya halos magalaw yung dito na side, sa kamay niya. Sakit po talaga lalo na pag, hindi naman siya inuubo na talaga na grabe na ubo. Paminsan-minsan na lang, pero pag inuubo siya, talaga, sumisigaw si Uma sa sakit. Naawa po talaga kay Uma kanina. Tas hindi talaga siya mapakali. Parang galaw ng galaw ba. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya dahil sa sakit nga naramdaman niya. Maawa po talaga kayo ba. Kaya sabi ko kay Martin, naawa talaga ako kay Martin dahil hindi na naman nakapagtrabaho ngayon. Tas bukas, syempre, pumunta kami sa hospital. Bisita kami kay Uma. Late na naman makatulog. Sabi ni Martin na magbakasyon na lang siya ngayon at bukas. Buti naman pinayagan siya ng kanyang sabi ko, ano ba itong nangyari kay Uma? Sunod naman to mga nangyari sa kanya. Maawa ka kasi bago lang nakalabas, no? Tapos ganyan na naman. Sabi ko, bago lang biyahin siya na hospital, tapos kalalabas lang nung 5 days pa si Uma sa bahay ngayon. Balik na naman doon. Ay, Diyos ko. Patingnan lang natin kung pneumonia po talaga yung diagnose sa kanya. Pero po nung pinalabas po siya sa hospital, po si Uma? Anemia. Meron siyang anemia. Anemia siya sa German. Diba yan? Kulang ka ng dugo sa katawan mo. Mas maraming diagnose sa kanya nung paglabas niya. Vitamin D din. At saka yung pulsoire. Basta maraming diagnose po sa kanya. Kita lang po ninyo yung sulat na galing sa doktor. Sis ko Lord. Naawa ka ba dahil nung pagtusok kanina kay Uma dito para sa dextrose. Ito ko, ang haba ba naman ng ang haba ng karayom. Sus, Ginoo ko. Tapos wala pa masyadong tugo na lumabas kay Uma. Sumisigaw talaga si Uma sa sakit kanina nung pagtusok dito ba. Maawa po talaga kayo kung nakita lang po ninyo na maano po talaga kayo. Sus, Ginoo ko. May bukas. Hindi pa naman grabe yung lagnat niya kanina. Ay, kanina, wala naman siyang wala namang lagnat yun. Kaya hindi lang ako kalmado lang din ako. Nung pagka siya, okay naman yun. Wala namang lagnat, pero kanina nung pagdating sa ambulansya, 37.9 na, so may konti na, parang pataas na ata yun. Buti na lang talaga na tumawag kami agad ng doktor, no? Yan yung, ng doktor kanina kasi, naman niya yung lungs ni Uma. Narinig niya siguro doon na, may talaga siya doon na, hindi normal. Bakit ganyan mayan? Nangyari, katapos lang naman ni Uma na magka-bronchitis. Sa pagkakaalam ko, pag hindi nagamot ang bronchitis, mayan siya, mapunta sa sa lungs infection, maging pneumonia ba. So, kainom naman siya antibiotic sa hospital.
Kaya kalmado lang talaga ako kanina kasi akala ko naman, hindi ko naman talaga in-expect na si Uma madala ng hospital kasi nung mga nakarang araw simula na siyang Biyernes, Sabado, okay naman siya. Hindi totally na okay talaga, pero kumpara nung mga nakaraan ba, parang dandahan na nabalik yung lakas ni Uma. Yung hindi na ako mahirapan na ako lang mag-isa mag-alaga sa kanya. As in, yun po talaga yung sabi ko kay Martin kanina, kahapon. Kaya ngayon po, sikasuhin ko muna itong mga gamit ni Uma. Siyempre, dadalhin namin ito bukas doon. Mga towel niya, pangtulog, medyas, lahat. Mga kailangan niya doon, shampoo, yung mga yung shower gel ba? Dadalhin. Yung shawl niya. Tapos dinala pa namin itong last punta niya sa hospital, dinala pa namin. Pag-pray na lang natin na sana na okay lang si Uma at hindi ito grabe itong pangatlong admit niya ngayon. At alam ko naman na si Uma, si Uma, lumalaban yan eh. Kaya sikasuhin ko muna itong mga gamit niya kasi kailangan namin siyang dala ng pangtulog doon, pullover, yung pantalon niya, medyas, lahat ng gamit niya, kailangan niya sa hospital. Kailangan ko siyang ihanda ngayon dahil dadalhin namin ito bukas, pupunta namin doon. At bukas na lang din namin malalaman kung ano talaga yung diagnose sa kanya. Sana hindi naman grabe ngayon at sana naman na hindi siya ganun katagal hindi naman siya matagal last time sa hospital. 1 week lang din yun. Pero sana na ngayon hindi masyadong, hindi siya masyadong mahirapan sa mga tusok-tusok. Alam mo sa hospital. At sana na isalin niyo po si Uma sa dasal po ninyo. At ako po ay matutulog na. At bukas ko na lang po ikwento sa inyo kung ano pong nangyari, kung anong diagnose sa kanya ngayon. At sana naman na hindi maghirap si Uma ngayon dahil nga kawawa na sunod-sunod na yung pagpunta niya sa hospital ba. Sana ngayon sa pag-uwi niya, maka-relax muna na yung katawan niya ng matagal-tagal na hindi madala sa hospital. Yung mag-enjoy lang, manood sa mga paborito niyang singer sa TV. Pinapanood niya naman talaga yung pinapanood niya. Yan lang yung baling nag-enjoy si Uma sa TV ba na pinapanood niya. Kaya yun lang po muna yung may share ko po sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo palagi at maraming salamat po.